ang dahilan kung bakit hindi pa nga tayo nakakapag-fishing dahil pinapagawa natin itong bangka. Dahil ito ang gagamitin natin kapag nag-fishing tayo. Dahil lagi lang tayo nakikisabay sa ibang bangka kaya hindi natin napupuntahan yung mga lugar na gusto natin pag-fishingan. Kaya naisip ko na baka mas maganda kung meron tayong sariling bangka. Ito nga palang bangka na to, ibinigay lang sa atin kaya tayo na lang magpapaayos. Pati nga pala yung makina nito, bibigay lang. Salamat! Ang tanging kailangan na lang natin dito ay ibang mga materyales kagaya ng plywood, kahoy, mga pako, pintura at iba pa. Marami pa pala itong kailangan. Akala ko tatakbo na kaagad. Pero marami pa pala tayong kailangan bilhin. Naubos na yung budget natin pero hindi pa rin siya natatapos. Bumili nga pala ako ng tornilyo na ilalagay dyan sa mga binubutas ni Manong. Akala ko yung mga 15 pesos lang yung mga bolt na yun. Yung pala, tag 75 pesos kada isa. Aray ko. 8 piraso yung pinabili sa akin ni Manong. Hindi magkakano na rin agad yun sa 75 pesos kada isa. At pinabili niya rin ako ng 1 litrong epoxy. Nasa 700 plus din yata ito. Kasi marami siyang tatakpan ng mga butas. Ito nga ang ginagawa niya ngayon na ito nga pala yung paglalagyan ng makina. Nilalagyan niya ng epoxy ngayon para bukas ay tuyo na. May kakabit na agad yung makina. Atat na nga siyang gawin lahat ng mga kulang dito sa bangka ko pero yung pinakakulang talaga ay yung budget. Aray ko! Kaya yun, di pa namin masimulan yung ibang parte ng bangka. Ito nga sinubukan na namin yung tornilong ginawa ni Manong kung sakto ba talaga. At yun, parang sinukat nga talaga. Talagang expert na expert talaga si Manong pagdating sa mga bangka dahil siya yung gumagawa ng malalaking bangka dito sa amin. Kahit yung mga pangkarera siya yung gumagawa. Siya nga pala si Uncle Nestor, siya yung pinakamagaling na manggagawa ng mga bangka dito sa amin. Kasama nga pala siya ni Noah noon sa paggawa ng barko, kaya ganyan siya kagaling. Medyo may kalumahan na nga itong makina dahil bigay lang dito sa akin ng pinsan ko. So okay na to kasi bibili pa tayo ng bago. Kamahalan ni kasi kung bibili pa tayo ng bago, okay na to kasi gumaandar naman to at maganda naman yung kondisyon. Ang importante ay meron tayong magamit. At dyan na nga nakalagay na nga yung makina na kinabit namin. Yan pala yung posisyon niya pero tatanggalin pa rin yan kasi ibobolt pa yung pinakakahoy niya. Paano pag-bolt niya yung plataforma na yan? Tanggalin dito ang makina bakot. Tanggalin din. Plaster ko muna ang fitting. Tapos tanggalin ang bolt. Para Update ko na lang kayo sa mga susunod. Salamat!